Isang sulyap lang sa kanya, alam mo na. Si Joaquin Monterreal III, o 30, para sa mga kaibigan niya, ay ang hari ng gabi. Ang paraan ng paghagis niya ng susi ng kanyang sports car sa valet, ang ngisi sa kanyang mga labi habang lumalakad papasok sa pinakamahal na club sa syudad, ang kumpiyansa sa bawat galaw niya. Lahat ay nagsisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ngayong gabi, walang pinagkaiba. Ang mamahaling champagne ay dumadaloy na parang tubig. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng malakas na tugtog. Nang may isang lalaking hindi sinasadyang mabunggo ang kanyang mesa at matapunan ang kanyang damit, hindi paghingi ng tawad ang narinig nito. Isang mapanuyang tingin ang isinukli ni 30. Alam mo ba kung magkano to? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng paghamak. Mas mahal pa to sa buong buhay mo. Ang isang maliit na insidente ay mabilis na nauwi sa isang magulong away na nagtapos sa pagdating ng mga guwardiya at sa pangalan ng mga Monterreal na muling nabahiran ng iskandalo. Kinabukasan, ang ingay ng club ay napalitan ng nakabibinging katahimikan sa opisina ng kanyang ama. Si Don Ricardo Monterreal ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk. Ang kanyang muka ay kasintigas ng bato. Isang makapal na folder ang bumagsak sa lamesa sa pagitan nila. Tingnan mo, utos ni Don Ricardo, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nag-aalangan na binuksan ni 30 ang folder. Mga litrato niya mula kagabi. Nanggugulo, nagyayabang, kahiya-hiya. Mga headline mula sa mga online gossip sites. Dad, it was nothing. Nagkakatuwaan lang. Katuwaan? Ang boses ni Don Ricardo ay biglang tumaas. Ang tawag mo dyan ay katuwaan? Ang pagwasak sa pangalan na pinaghirapan ng lolo mo at ng lolo mo? 30? Tapos na ako sa mga palusot mo. So anong gagawin mo? Tatanggalan mo ako ng allowance, kukunin mo ang kotse ko for a week? Mayabang na sagot ni 30. Isang matagal na katahimikan. Tinitigan ni Don Ricardo ang kanyang anak. At sa mga mata nito, nakita ni 30 ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Isang malalim na pagkadismaya. Mas malala pa dyan, anak, sabi ni Don Ricardo, dahan-dahang tumayo. Mula ngayon wala ka ng allowance. Wala kang kotse. Wala kang credit cards. Lahat ng luho na kinasanayan mo, kukunin ko. Natawa si 30. Isang tawang hindi makapaniwala. That's a good one, Dad. Saan ako titira? Sa kalye? Hindi, sabi ni Don Ricardo. Lumakad siya patungo sa bintana na tanaw ang buong syudad. Magtatrabaho ka, isang totoong trabaho. Ibinigay niya kay 30 ang isang lumang backpack. Sa loob may ilang pares ng pantalon, mga t-shirt at isang sobre na may kaunting pera. Ano to? Simula mo yan, sabi ni Don Ricardo. May isang lugar kung saan matututunan mo ang tunay na halaga ng pera. Isang lugar kung saan ang pangalan mong Monterreal ay walang kwenta. 2 oras ang lumipas, si 30 ay nakatayo sa gitna ng isang lugar na parang ibang mundo. Ang malinis at malamig na hangin ng opisina ng kanyang ama ay napalitan ng masangsang na amoy ng pinaghalong pawis, isda at mga nabubulok na gulay. Ang katahimikan ay sinira ng sigawan ng mga tindera, ng busina ng mga tricycle, at ng libu-libong taong nagsisiksikan. Nakatayo siya sa puso ng Divisoria. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababad sa putik. Ang kanyang damit ay nalukot na. Ang mga taong dumadaan ay hindi man lang siya tinitingnan. Isa lang siyang ordinaryong tao sa gitna ng kaguluhan. Hindi to totoo, bulong niya sa sarili. Sinusubukang tawagan ng kanyang ama, pero ang cellphone niya ay wala ng signal. Sa kanyang pag-atras para makaiwas sa isang kargador na may tulak-tuhod na gulay, hindi niya napansin ang isang maliit na pwesto sa kanyang likuran. Ang kanyang likod ay bumangga sa isang tumpok ng mga kahon. Gumuho ang mga ito at kasama nito, isang tore ng mapupula at hinog na kamatis ang bumagsak at nagkalat sa putikang sahig. Napatigil ang lahat sa paligid.
Itinaas ni 30 ang kanyang tingin mula sa nasirang paninda. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng isang pares ng mga matang nag-aapoy sa galit. Isang babaeng nakapamaywang, ang muka ay puno ng pawis at dumi, ang nakatitig sa kanya na parang gusto siyang patayin. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si Aliana Reyes. Para sa kanya, ang bawat umaga ay isang karera laban sa oras. Ang kanyang mga galaw ay sanay at mabilis. Habang ang karamihan ay mahimbing pa sa kanilang mga kama, si Ali ay nasa bagsakan na, pinipili ang pinakasariwang gulay para sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamay, kahit na may kalyo, ay malumanay na sinusuri ang bawat piraso. Ang buhay niya ay umiikot sa maliit na pwestong iyon sa Divisoria. Ito ang bumubuhay sa kanila. Sa kanya. Sa kanyang inang si Aling Lita na may sakit sa baga. At sa kanyang kapatid na si Baste na nangangarap maging engineer. Bawat sentimo ay mahalaga. Bawat kamatis, bawat sibuyas, bawat piraso ng bawang ay katumbas ng gamot, ng pagkain, ng pag-asa. Kaya naman nang makita niyang gumuho ang pinaghirapan niyang ayusin ng mga kamatis dahil sa isang lalaking mukhang naliligaw na galing sa isang party, isang galit na hindi niya mapigilan ang umakyat sa kanyang sistema. Hoy! Ang sigaw niya, ang boses niya ay matinis at matalas, sapat para marinig sa gitna ng ingay ng palengke. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo! Tumingin sa kanya ang lalaki, mukhang gulat at naiinis. Miss, excuse me? Aksidente lang. Aksidente? Tumawa si Ali ng walang galak. Lumuhod siya at pinulot ang ilan sa mga kamatis na nadurog. Bayaran mo to, sayang ang puhunan ko dito. Napataas ang kilay ni 30. Siya, si Joaquin Monterial III, uutusan ng isang hamak na tindera? Dinukot niya ang kanyang wallet, handang maghagis ng pera para lang matahimik ito. Ngunit nang buksan niya, ang laman lang nito ay ilang pirasong daan-daang piso. Kulang. Kulang na kulang. Magkano ba yan? Tanong niya. Sinusubukang itago ang kanyang pagkahiya. 500. Mabilis na sagot ni Ali. Napatanga si 30. Halos lahat ng pera niya ay mapupunta dito. Wala akong ganyang kalaki. Muling tumawa si Ali. Sa pagkakataong ito, puno ng pang-uuyam. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Puro ka lang porma, wala ka naman palang pera. Kung wala kang pambayad, magtrabaho ka. Linisin mo yang kalat mo. Ang pagkapahiya ni 30 ay napalitan ng galit. Walang sino man ang nakipag-usap sa kanya ng ganoon. Sino ka ba sa tingin mo para utusan ako? Ako lang naman ang may-ari ng mga kamatis na sinira mo. Sa kanilang pagtatalo, lumapit si Ali para kunin ang braso ni 30 at kaladkarin siya para maglinis. Sa pag-aagawan nila, isang kargador na may dalang malaking sako ng bigas ang mabilis na dumaan sa likuran nila. Nabangga nito si 30. Nawalan sila ng balanse. Ang mundo ni Ali ay umikot. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagbagsak niya paatras at ang bigat ng katawan ni 30 sa ibabaw niya. Ang kanyang mga mata ay napapikit. Pagmulat niya, ang mukha ni 30 ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. At ang kanyang mga labi ay nakadikit sa mga labi nito. 1 segundo, 2 segundo, parang huminto ang oras. Ang ingay ng palengke ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init ng hininga nito, ang lambot ng mga labi nito na hindi niya inaasahan. Nang matauhan siya, isang malakas na tulak ang ginawa niya. Tumama sa mukha ni 30 ang katotohanan kasabay ng sampal ni Ali. Hindi ito isang laro. Hindi ito isang masamang panaginip na gigisingan na lang niya. Ito ang bago niyang buhay. Sa buong maghapon, naramdaman niya ang kumakalam niyang sikmura. Ang kaunting perang bigay ng kanyang ama ay halos naubos na sa pinagbabayad niya kay Ali.
Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabuhay. Lumapit siya sa isang grupo ng mga kargador na nagpapahinga. May trabaho ba dito? Tanong niya. Ang boses ay tila hindi kanya. Nagtawanan ang mga lalaki. Anong alam mong trabaho, Aber? Tanong ng isa sa kanila. Sinusuri si 30 mula ulo hanggang paa. Mukha kang hindi pa nakakabuhat ng kahit ano sa buong buhay mo. Kailangan ko ng pera. Pag-amin ni 30, nilunok ang kanyang pride. Naawa siguro ang isa sa kanila. O sige, may parating na delivery ng patatas. 100 bawat sako na maipasok mo sa bodega. 100. Sa isip ni 30, katumbas lang iyon ng isang boteng tubig sa mga restaurant na pinupuntahan niya. Pero ngayon, parang kayamanan iyon. Nang dumating ang truck, doon niya nalaman kung gaano kahirap ang trabahong iyon. Sinubukan niyang buhatin ang isang sako ng patatas. Mas mabigat ito kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang mga braso, na sanay lang sa gym, ay nanginig. Ilang hakbang pa lang, bumigay siya. Bumagsak ang sako, nabutas, at gumulong ang mga patatas sa sahig ng palengke. Muli, naging sentro siya ng tawanan. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya si Ali na napailing na lang, ang muka ay puno ng inis. Ang buong araw ay naging isang serye ng kahihiyan. Sinubukan niyang magtinda ng tubig, pero nalugi siya. Sinubukan niyang magwalis, pero mas lalo lang kumalat ang dumi. Sa oras ng tanghalian, habang ang iba ay kumakain ng kanilang baon, siya ay bumili ng isang tasang kanin at pritong itlog sa isang maliit na karinderya. Habang sinusubo niya ang pagkain na walang lasa kumpara sa kinasanayan niya, palihim niyang pinanood si Ali. Pinanood niya kung paano nito kausapin ang mga suki, kung paano ito mabilis na magsukli ng pera, kung paano nito buhatin ang isang kaing ng gulay na tila walang kabigat-bigat. May isang klase ng ganda sa kanyang kasipagan, isang klase ng lakas na ngayon lang niya nakita. Sa hapon, sa kagustuhan niyang patunayan na may silbi siya, sinubukan niyang ayusin ang isang tumutulong tubo malapit sa pwesto ni Ali. Sa kanyang kamalasan, sa halip na maayos, mas lalo itong lumaki. Isang malakas na agos ng tubig ang sumaboy at nabasa ang ilan sa mga paninda ni Ali. Ano ba? Sigaw muli ni Ali. Ang pasensya nito ay tuluyan ng nakatitig lang si Ali sa perang iniwan ni 30. Hindi ito malaking halaga. Sa katunayan, kulang pa ito para sa lahat ng nasira. Pero hindi ang halaga ang tumatak sa isip niya. Ito ang bigat sa likod nito. Alam niya kung gaano kapagod ang maghapong magtrabaho sa palengke para sa kakarampot na kita, at ibinigay nito ang lahat. Kinabukasan, may kakaibang pakiramdam si Ali habang inaayos ang kanyang pwesto. Inaasahan niyang hindi na magpapakita ang mayabang na lalaking iyon. Sino ba namang mayaman ang magtitiis sa ganoong hirap? Ngunit nagkamali siya. Ilang sandali pa, natanaw niya si 30. Nakasuot ng parehong maruming damit, pero may bago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Nagpatuloy siya sa pagtanggap ng trabaho bilang kargador. At tulad ng dati, palpak pa rin siya. Nabibitawan niya ang mga kahon, natatapilok siya, at palagi siyang pinagtatawanan. Pero hindi na siya pinapansin ni Ali ng may inis. Sa halip, palihim niya itong pinapanood. Nakikita niya ang pagpupursige sa likod ng bawat pagkakamali. Nakikita niya ang pawis na tumutulo sa noo nito, ang pagod sa kanyang mga balikat, at sa kauna-unahang pagkakataon, sa halip na pagkamuhi, isang maliit na butil ng paghanga ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Tanghali, habang abala si Ali sa pag-aasikaso ng isang mamimili, isang anino ang tumabon sa kanyang pwesto. Isang lalaking malaki ang katawan, puno ng tattoo ang braso, ang lumapit. Si Kulas, ang kinatatakutang kolektor ng protection money sa lugar na iyon. Ali, bati nito
Ang boses ay magaspang. Biyernes ngayon, alam mo na. Humigpit ang hawak ni Ali sa pera sa kanyang bulsa. Nako, Kulas, ang hina ng benta ngayon. Pwede bang sa Lunes na lang? Sagot niya. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Huwag mo akong daanin sa mga ganyan mo, sabi ni Kulas, at biglang hinablot ang isang bungkos ng sitaw at itinapon sa sahig. Kailangan ko na ngayon! Nag-init ang ulo ni Ali. Teka lang, huwag mong sirain ang paninda ko. Sa kanyang paglapit, para pigilan si Kulas, isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya. Napaupo siya sa sahig. Sinong nagsabing pwede mo akong hawakan? Bago pa man makatayo si Ali, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hoy, tigilan mo yan! Sabay silang napalingon ni Kulas. Nakatayo doon si 30, hingal na hingal, pero ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig kay Kulas. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya umatras. Tumawa si Kulas. At sino ka namang papal na to, bayani? Huwag mong saktan ng babae, sabi ni 30. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan, banta ni Kulas. Ngunit hindi gumalaw si 30. Tumayo siya sa pagitan ni Kulas at ni Ali na parang isang pader na handang magprotekta. Sa isang iglap, nakalimutan ni Ali ang kanyang galit. Ang nakikita niya lang ay isang lalaking, sa kabila ng takot, ay pinipiling manindigan para sa kanya. Nainis si Kulas sa katigasan ng ulo ni 30. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan nito. Tinamaan si 30 sa gilid ng labi. Bahagya siyang napaatras, naramdaman ang matalas na sakit, ngunit hindi siya natumba. Ang tapang na ipinakita ni 30 ay sapat na para makuha ang atensyon ng ibang mga tindera. Nagsimula na silang magbulungan at maglapitan. Ayaw ni Kulas ng gulo. Padabog siyang umalis, pero nag-iwan ng isang huling banta. May araw ka rin sa akin, bata. Nang makaalis si Kulas, dahan-dahang hinawakan ni 30 ang kanyang labi. May dugo. Mabilis na tumayo si Ali at lumapit. Okay ka lang? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang, sagot ni 30, pilit nang ngumingiti. Hindi nagsalita si Ali. Kinuha niya ang kamay ni 30 at hinila ito papunta sa isang maliit na upuan sa likod ng kanyang pwesto. Kumuha siya ng isang maliit na first aid kit. Dahan-dahan niyang nilinisan ang sugat sa labi ni 30 gamit ang bulak na may alkohol. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy ni 30 ang banayad na amoy ng sabon at pawis mula kay Ali. Nakikita niya ang bawat pilik mata nito, ang bawat linya sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang pag-aalala. Napatitig si Ali sa mga mata ni 30. Sa malapitan, hindi na ito ang mga mata ng isang mayabang na lalaki. Ito ang mga mata ng isang taong nasaktan para sa kanya. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang ingay ng palengke ay tila nawala. Tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. Dahan-dahang ibinaba ni Ali ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay hindi mapaghiwalay. Sa sandaling iyon, isang tunog na hindi nababagay sa lugar ang biglang pumutol sa lahat. Ang tunog ng isang mamahaling kotse na humihinto ng biglaan. Isang makintab at itim na sedan ang huminto sa gilid ng kalsada, ilang metro lang mula sa kanila. Bumukas ang pinto sa likuran. At mula dito, isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting damit at mamahaling salamin sa mata ang lumabas. Ang kanyang mga high heels ay tila hirap na hirap sa maputik na daan, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Tumingin ito sa paligid na may pandidiri hanggang sa ang kanyang mga mata ay dumapo sa gawin nila. 30? Tawag ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Anong ginagawa mo sa impyernong lugar na ito?
Napatayo si 30 na parang napaso nang marinig ang boses na iyon. Ang sandaling puno ng koneksyon sa pagitan nila ni Ali ay biglang naglaho na parang bula. Sabrina, bulong niya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at inis. Lumakad si Sabrina palapit, bawat hakbang ay maingat na parang diring-diri sa lupang tinatapakan. Ang mamahalin niyang pabango ay tila nakikipag-away sa amoy ng palengke. Tumigil siya sa harap ni 30 at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. "Look at you," sabi niya. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "You look pathetic." "Ano to, 30? Isa sa mga bago mong trip? Naglalaro ng mahirap?" Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Ali. Sinuri niya ito mula sa pudpod nitong tsinelas hanggang sa gusot nitong damit. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "At sino naman to? Ang bago mong charity case?" Nag-init ang mukha ni Ali. Ang hiya at galit ay naguunahan sa kanyang dibdib. Akmang sasagot siya nang unahan siya ni 30. "Stop it, Sabrina," maring sabi ni 30. "Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa kanya." Mas lalong lumaki ang ngisi ni Sabrina, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Oh, pinagtatanggol mo pa siya? Ano to? Na-in-love ka na sa amoy isda mong prinsesa? Ano bang ginagawa mo dito?" Tanong ni 30, pilit na inilalayo ang usapan kay Ali. "Hinahanap ka? Of course," sagot ni Sabrina, na parang ito ang pinakahalatang bagay sa mundo. Nag-aalala na si Tito Ricardo. May malaking party sa Sabado para sa anniversary ng Villamonte Shipping. Kailangan nandoon ka. Partnership to ng mga kumpanya natin, 30. Partnership ng mga pamilya natin. Ang huling mga salita ay binigkas niya nang may diin, habang nakatitig ng masama kay Ali. Malinaw ang mensahe. Wala kang lugar sa mundo namin. Bawat salita ni Sabrina ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Ali. Partnership, pamilya, mundo. Oo, magkaibang-magkaiba ang mundo nila. Si 30, kahit na anong itsura niya ngayon, ay bahagi pa rin ng mundong iyon. Isang mundong puno ng kinang at yaman na hinding-hindi niya maaabot. Huminga ng malalim si 30. Tumingin siya kay Sabrina, pagkatapos ay kay Ali, na ngayon ay nakayuko, iniiwasan ang kanilang mga tingin. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. "Hindi ako pupunta," deklara ni 30. Napatanga si Sabrina. "What did you say?" "Sabi ko, hindi ako pupunta," ulit ni 30. Mas malakas at mas matatag ngayon. Humarap siya kay Ali at sa isang iglap, ang lahat sa paligid ay naglaho maliban sa kanilang dalawa. "Dito ako. Dito ang lugar ko ngayon." Hindi makapaniwala si Ali sa kanyang narinig. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni 30. Nakita niya roon ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Katapatan. Ang mukha ni Sabrina ay namula sa galit at kahihiyan. Hindi siya makapaniwala na mas pinili ni 30 ang isang maruming palengke at isang hamak na tindera kaysa sa kanya at sa kanilang kinabukasan. Naglakad siya palapit kay Ali. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang apoy. Hinawakan niya ang braso nito ng mahigpit. "Makinig ka sa akin," bulong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero sinisigurado ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo si Joaquin Monterreal de Te. Alamin ko ang lahat tungkol sa'yo, hanggang sa pinakamaliit na butas ng pagkatao mo, at sisirain kita." Binitawan niya ang braso ni Ali ng may puwersa. Itinuwid niya ang kanyang damit, isinuot muli ang kanyang salamin sa mata, at naglakad pabalik sa kanyang kotse na parang isang reynang natalo sa isang laban. Naiwan si Ali na nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan nito. Tumingin siya kay 30
at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Ngunit sa ilalim ng pag-aalala, may isa pang damdamin na namumuo. Isang koneksyon na mas lalong tumitibay sa gitna ng kaguluhan. Use arrow up and arrow down to select a turn. Enter to jump to it, and escape to return to the chat. Ang pag-alis ni Sabrina ay nag-iwan ng isang makapal at hindi komportableng katahimikan. Ang banta nito ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ali, isang malamig na pangako ng gulo. Bigla, ang simpleng mundo niya ay naging komplikado. Sa mga sumunod na araw, isang pader ang muling itinayo ni Ali sa pagitan nila ni 30. Pader na gawa sa takot at pag-aalinlangan. Pilit niyang iniiwasan ang mga mata nito. Kapag lumalapit ito, naghahanap siya ng dahilan para umalis. Bawat ngiti at mabuting salita mula kay 30 ay sinasalubong niya ng malamig na pakikitungo. Nasasaktan si 30 sa pagbabagong ito. Hindi niya maintindihan. Akala niya, pagkatapos ng pagtayo niya laban kay Sabrina, ay magiging mas malapit na sila. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ali, anong problema? Tanong niya isang hapon, nang mahuli niya itong nag-iisa. May nagawa ba akong mali? Wala, mabilis na sagot ni Ali, hindi tumitingin sa kanya. Marami lang akong iniisip. Dahil ba to sa sinabi ni Sabrina? Natahimik si Ali. Huwag mo siyang pansinin, sabi ni 30. Ang boses ay malumanay. Wala siyang magagawa sa'yo. Nandito ako. Ang mga salitang iyon, nandito ako, imbis na magbigay ng kapanatagan, ay lalo lang nagdulot ng takot kay Ali. Dahil iyon din ang mga salitang binitawan ng kanyang ama bago ito nawala. Gabi na. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos na nagpatakbo sa mga natitirang tao sa palengke. Napilitan silang sumilong sa ilalim ng yero ng isang saradong tindahan. Silang dalawa lang. Ang tunog lang ng malakas na patak ng ulan ang naririnig. Hindi ka pwedeng manatili dito, biglang sabi ni Ali, binasag ang katahimikan. Bakit? Dahil hindi ka nababagay dito, 30. Sagot ni Ali, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Mayaman ka, ang buhay mo ay nandoon. Itinuro niya ang direksyon ng syudad na kumikinang sa gitna ng ulan. Ang buhay ko, dito lang, sa putik na to, magkaiba tayo. Hindi mahalaga sa akin yun, giit ni 30. Pero sa akin mahalaga. Tumaas ang boses ni Ali. Hindi mo naiintindihan dahil hindi mo pa nararanasan. Ang mga taong tulad mo, 30. Para sa inyo, kaming mga mahihirap ay laruan lang. Isang bagay na paglilibangan kapag nababagot kayo. At kapag nagsawa na, iiwan nyo na lang na parang walang nangyari. Hindi ako ganun, Ali. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ali. Ang ulan ay nagsilbing takip sa mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa mga mayayaman? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig na. Dahil ang tatay ko, iniwan niya kami. Iniwan niya si nanay, iniwan niya ako para sa isang babaeng mayaman. Sabi niya, bibigyan niya kami ng magandang buhay. Pero hindi na siya bumalik. Pinalit niya kami sa pera. Sa unang pagkakataon, nakita ni 30 ang malalim na sakit sa likod ng katapangan ng babaeng bakal. Nakita niya ang isang batang babae na nasaktan at iniwan. Ang lahat ng pag-iwas, ang lahat ng pader, ngayon ay naiintindihan na niya. Pinangakuan niya si nanay. Sabi niya, mahal na mahal niya kami. Pagpapatuloy ni Ali, ang luha ay tuluyan ng bumagsak, kasabay ng ulan. Pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Kaya pasensya ka na, 30. Pasensya ka na kung hindi ako naniniwala sa mga salitang, nandito ako. Dahil sa huli, lahat kayo, umaalis din. Hindi na nakapagsalita si 30. Walang salita ang sapat para burahin ang sakit na iyon. Kaya sa halip na magsalita, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Ali.
Malamig ito at nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Hindi ako siya, Ali. Bulong niya. Ang boses ay puno ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman dati. Isang damdaming dalisay at totoo. Pangako, hindi ako aalis. Sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng isang lumang yero, dalawang magkaibang mundo ang nagtagpo. At sa pagkakataong iyon, ang pader na itinayo ni Ali ay nagsimulang gumuho. Habang pauwi, basang-basa sa ulan ngunit may kakaibang gaan sa dibdib, isang tawag ang natanggap ni Ali mula sa isang kapitbahay. Ali, ang kapatid mo, si Baste hinimatay, ang taas ng lagnat. Ang mundo ni Ali ay biglang gumuho. Mabilis siyang tumakbo, ang puso niya ay kumakarera, ang isip ay puno ng dasal. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kapatid na nakahiga, nanginginig, at napakataas ng lagnat. Dinala nila ito sa pinakamalapit na pampublikong ospital, ngunit puno ito. Walang bakanting kama. Kailangan itong ilipat sa isang pribadong ospital. Dinukot ni Ali ang laman ng kanyang bulsa. Barya. Kulang na kulang. Ang takot ay unti-unting gumapang sa kanyang puso. Mas malamig pa kaysa sa basang damit sa kanyang katawan. Paano na? Saan siya kukuha ng pera? Nakatayo si 30 sa isang sulok. Basang-basa pa rin sa ulan, pinapanood ang pag-aalala at takot sa mukha ni Ali. Ang pagmamakaawa nito sa mga nurse, ang panginginig ng kamay nito habang binibilang ang kakarampot na pera, bawat detalye ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding kawalan ng kapangyarihan. Dito, sa harap ng tunay na problema, ang kanyang lakas ng katawan ay walang silbi. Ngunit may isang bagay siyang taglay na hindi niya pa ginagamit sa loob ng maraming linggo, ang kanyang pangalan. Nang walang pag-aalinlangan, lumayo siya ng kaunti at palihim na kinuha ang kanyang lumang cellphone na matagal nang hindi ginagamit. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ng kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang kaibigan at personal assistant, si David. David, emergency 2, sabi niya. Ang boses ay apurado at halos pabulong. Kailangan ko ng tulong. May bata, kailangan siyang madala sa Montreal General Hospital. Ngayon na. Ako ang bahala sa lahat ng bayarin. Just get him in. Now. Sir 30? Nasaan po kayo? Nag-aalalang tanong ni David. Hindi na mahalaga. Just do it. Walang dapat makaalam na ako ang tumawag, lalo na ang dad ko. Understood? Yes, sir. On my way. Ilang minuto lang, isang ambulansya mula sa Montreal General Hospital, ang pinakamagaling na ospital sa bansa na pag-aari ng pamilya nila, ang dumating. Gulat na gulat si Ali at ang kanyang ina nang sabihin ng mga paramedic na ililipat si Baste. Pero, paano ang bayad? Nag-aalangang tanong ni Aling Lita. May isang anonymous benefactor po na sumagot na ng lahat, sabi ng paramedic. Walang kamalay-malay si Ali sa ginawa ni 30. Ang tanging alam niya ay may isang himalang nangyari. Sumama siya sa ambulansya, ang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Naiwan si 30, nakatayo sa labas ng ospital, panatag na nasa mabuting kamay na si Baste. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa kabilang panig ng syudad, si Sabrina Villamonte ay hindi mapakali. Ang pagkatalo niya sa palengke ay isang malaking sampal sa kanyang ego. Hindi siya papayag na matalo sa isang hamak na tindera. Nahanap niyo na ba? Tanong niya sa kausap sa telepono, isang private investigator. Yes, ma'am, sagot ng lalaki. Aliana Reyes. Ang ama, si Antonio Reyes, umalis 15 taon na ang nakalipas. Ang sabi ng mga kapitbahay, sumama raw sa isang mayamang babae. I need a name. Find the name of the woman, utos ni Sabrina. Makalipas ang ilang oras, isang email ang natanggap ni Sabrina, isang detalyadong report. Habang binabasa niya ito, isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang isang simpleng pangalan ang nakuha niya.
Nakuha niya ang isang koneksyon na mas malakas pa kaysa sa anumang armas na maiisip niya. Tita Eleanor. Bulong ni Sabrina sa sarili, ang ngiti ay lumaki at naging isang ngising tagumpay. Sino ang mag-aakala? Ang babaeng sinamahan ng ama ni Ali ay ang kanyang tita Eleanor, kapatid ng kanyang ina. Isang black sheep sa kanilang pamilya na matagal nang hindi nila nakikita. Hawak na niya ang alas. Ito na ang sandata na dudurog kay Ali nang walang kalaban-laban. Sa ospital, matagumpay na naibaba ang lagnat ni Baste. Nakahinga ng maluwag si Ali. Puno ng pasasalamat, hinanap niya si 30 na tahimik na naghihintay sa isang sulok ng waiting area. 30, tawag niya. Ang boses ay malambot. Lumingon ito. Salamat, sabi ni Ali. Salamat sa pananatili mo sa tabi ko. Ngumiti si 30. Walang anuman. Lumapit si Ali sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala nang pader, wala nang takot, tanging isang dalisay na damdamin ng pagpapasalamat na unti-unting nagiging pagmamahal. Handa na siyang sabihin, handa na siyang aminin ang nararamdaman niya. 30, ako? Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang tunog ng takong ang pumutol sa sandali. Sabrina Villamonte. Nakatayo siya sa dulo ng hallway. Ang muka ay pinalamutian ng isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa harap ni Ali. How touching, sabi niya. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Pero alam mo ba, Aliana, na may utang na loob din ang pamilya niyo sa pamilya ko? Napakunot ang noo ni Ali. Anong sinasabi mo? Tumingin si Sabrina kay 30. Pagkatapos ay binalik ang tingin kay Ali. Nagtataka ka ba kung paano nabuhay ng marangya ang tatay mo matapos kayong iwan? Tanong ni Sabrina. Dahan-dahan, na parang ninanamnam ang bawat salita. Well, let me tell you, kinupkop siya ng tita ko, ang pinakamamahal kong tita Eleanor Villamonte. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tunog. Para kay Ali, ang mga ito ay multo. Mga multo ng nakaraan na biglang nagkatawang tao sa anyo ni Sabrina Villamonte. Hindi lang sampal ang naramdaman niya. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig, sinundan ng pagbaon ng isang kutsilyo ng dahan-dahan sa kanyang puso. Ang pangalang Villamonte ay ang apelyido ng sakit, ng pag-abandona ng lahat ng pangarap na ninakaw mula sa kanya at sa kanyang ina. Tumingin siya kay 30, desperadong naghahanap ng pagtanggi sa mga mata nito. Isang senyales na kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay gulat. Isang malalim na pagkagulat na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. At sa ilalim ng gulat na iyon, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa. Ang dahan-dahang pagkakaintindi. Ang katahimikan ni 30 para kay Ali ay isang pag-amin. Oh, hindi niya alam? Tumawa si Sabrina, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Tumingin siya kay 30 na parang naaawa. Kawawang 30. Akala mo nakahanap ka ng isang bagay na totoo at dalisay? Hindi mo alam na ang babaeng ito ay galing sa isang lahi ng mga ahas na umaakyat sa mga mayayamang pamilya? Sabrina, tumigil ka na. Sa wakas ay sabi ni 30, ang boses ay garalgal, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naipasok na. Bakit 30? Natatakot ka bang malaman ang katotohanan? Hamon ni Sabrina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang click, ipinakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang masayang mag-asawa na nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. Ang lalaki ay ang kanyang ama, si Antonio Reyes, na mas bata at mas payat. Ang babae ay may pamilyar na mga mata at ngiti, ang bersyon ni Sabrina na mas may edad. Ang bawat pixel ng litratong iyon ay isang patunay, isang testamento sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang ngiti sa mukha ng kanyang ama
ay parang isang insulto. Nakangiti ito habang sila ay umiiyak. Masaya ito habang sila ay nagdurusa. At ang pamilya Villamonte ang naging kanlungan nito. Ang pamilyang Villamonte ang dahilan ng lahat. Nakikita mo na? Bulong ni Sabrina na parang isang demonyong nag-aalok ng ipinagbabawal na kaalaman. Hindi ito nagkataon lang, Aliana. Ito ay tadhana. Ang nanay mo ay nabigo. At ikaw, susunod ka lang sa mga yapak niya. Sinusubukan mong makuha ang isang Monterial tulad ng pagkuha ng tatay mo sa isang Villamonte. Nasa dugo niyo na ang pagiging manggagamit. Bawat salita ay isang dagok. Isang pagyurak sa kanyang pagkatao, sa pagmamahal ng kanyang ina, at sa maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa puso niya para kay 30. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi na naging manhid ito. At sa gitna ng pamamanhid, isang malamig na galit ang umusbong. Galit sa kanyang ama, galit kay Sabrina. At ang pinakamasakit sa lahat, galit sa sarili niya dahil pinayagan niyang bumukas muli ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa cellphone at tinitigan si 30. Ang lalaking nangako sa gitna ng ulan. Ang lalaking nagsabing, "Hindi ako siya." Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. "Alam mo ba to?" tanong ni Ali. Ang boses ay walang emosyon na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. "Ali, hindi. Nalaman ko lang ngayon." Desperadong sagot ni 30, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umiwas si Ali na para bang ang kamay nito ay apoy. "Huwag," sabi niya, at sa isang salitang iyon, ang lahat ng init, lahat ng koneksyon sa pagitan nila ay naging abo. "Nakakatawa," sabi ni Ali. Isang tawa na walang buhay ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kasaysayan nga ay paulit-ulit, pero may isang pagkakaiba. Hindi ako ang nanay ko. Hindi ako magiging tanga para maniwala sa isang Monterial. Humarap siya kay 30, ang kanyang mga mata, na ilang sandali lang ang nakalipas ay puno ng pagsinta, ngayon ay puno ng isang malalim at hindi mababagong sakit. "Tapos na tayo, 30. Kung ano man ang meron tayo, tapos na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kailanman." Bawat salita ay isang pako na ibinabaon niya sa puso ni 30 at sa sarili niyang puso. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Narinig niya ang pagtawag ni 30 sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, pababa sa walang katapusang hallway ng ospital hanggang sa ang mga boses sa likuran niya ay humina at nawala. Nang makarating siya sa isang sulok kung saan walang nakakakita, doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, ang babaeng bakal ay gumuho at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Sa kabilang dako, naiwan si 30 na nakatayo, parang isang estatwa. Ang mga salita ni Ali ay umuulit-ulit sa kanyang isip. "Tapos na tayo." Isang itim na kotse ang huminto sa labas ng emergency entrance. Bumaba ang bintana. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nakatingin sa kanya. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Tapos na ang laro, anak," sabi ni Don Ricardo. "Umuwi ka na." Hindi pinansin ni 30 ang kanyang ama. Tinalikuran niya ito at naglakad pabalik sa loob ng ospital. Hinahanap si Ali. Ngunit wala na siya. Naglaho na parang bula. Ang tanging naiwan ay ang malamig na pakiramdam ng pag-abandona. Sumakay siya sa kotse ng kanyang ama. Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi na ito ang mansyon na kinalakhan niya. Para itong isang kulungan na gawa sa marmol at salamin. "Masaya ka na ba?" Basag ni 30 sa katahimikan nang makarating sila sa opisina ng kanyang ama.
Nakita mo ang gusto mong makita. Nasaktan siya, wasak na wasak. Ginawa ko ang dapat gawin, sagot ni Don Ricardo, hindi tumitingin sa kanya habang nagsasalin ng alak sa isang baso. Inilayo kita sa isang pagkakamali. Pagkakamali? Tumawa si 30 ng walang galak. Ang mahalin siya ay isang pagkakamali? Dad, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng isang bagay na totoo. Ngayon lang ako naging isang tunay na tao. At nangyari yun hindi dito sa palasyong to, kundi sa isang maruming palengke. Hinarap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng isang pamilyar na pagkadismaya. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nakakabusog, 30. Ang negosyo, ang kapangyarihan, iyan ang totoong mundo. Hindi, giit ni 30. Lumakad siya palapit. Ang mundo mo iyan, Dad. Hindi ang sa akin. At sa isang iglap ng tapang, tinanong niya ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ganyan din ba ang sinabi mo sa sarili mo noong iniwan mo siya? Natigilan si Don Ricardo. Ang baso sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Akala mo hindi ko alam? Pagpapatuloy ni 30. Ang kwento tungkol sa isang simpleng babae na minahal mo bago ka pinilit ni Lolo na pakasalan si Mommy para sa negosyo. Ganyan din ba ang nangyari, Dad? Tinawag mo rin bang pagkakamali ang pagmamahal mo sa kanya? Ang tanong ay tumama sa matandang Monterial na parang isang malakas na suntok. Ang maskara ng pagiging isang walang-awang negosyante ay gumuho at sa isang saglit, nakita ni 30 ang isang lalaking puno ng pagsisisi. Huwag mong isipin na pareho kayo, mariing sabi ni Don Ricardo. Muling ibinalik ang kanyang composure. Isa itong pagsubok, 30, at nabigo ka. Hindi, Dad, sabi ni 30, umiiling. Doon ka nagkakamali. Ngayon pa lang ako magsisimula. Hindi ko gagawin ang pagkakamali na ginawa mo. Hindi ko siya iiwan. Kinabukasan, ang buong alta sosyedad ay nagtipon para sa grand anniversary party ng Villamonte Shipping. Ito dapat ang gabi kung saan opisyal na iaanunsyo ang pagsasanib puwersa ng mga Monterial at Villamonte. Natatatakan ng engagement ni na 30 at Sabrina. Nagniningning si Sabrina sa kanyang mamahaling gown, ang ngiti ay abot-tenga. Ito na ang kanyang tagumpay. Sa kalagitnaan ng gabi, tinawag si 30 sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang lahat ay naghihintay sa matamis niyang mga salita para kay Sabrina. Naglakad si 30 paakyat, hindi suot ang inaasahang tuxedo, kundi isang simpleng suit. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Sabrina, kundi sa kamera ng isang news network na nagla-livestream ng event. Nandito ako ngayong gabi para itama ang isang pagkakamali. Huminto siya, hinayaang mabitin ng lahat. Ang pamilya Monterial ay walang anumang planong makipagsanib puwersa sa pamilya Villamonte. At ako, tinitigan niya si Sabrina ng diretso sa mata, ay walang anumang intensyon na pakasalan si Miss Sabrina Villamonte. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong hall. Namutla si Sabrina. Ang kanyang ama at si Don Ricardo ay napatayo sa gulat. Ang tanging pagkakamali na nagawa ko, pagpapatuloy ni 30, ang boses ay puno ng damdamin. Ay ang hayaan kong masaktan ang nag-iisang babaeng mahal ko. Isang babaeng mas matapang, mas masipag, at mas totoo kaysa sa lahat ng tao sa silid na ito. Ang pangalan niya ay Aliana Reyes. Ibinaba niya ang mikropono. Sa gitna ng kaguluhan, bumaba siya ng entablado at naglakad palabas. Hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang ama at ni Sabrina. Hindi siya umuwi. Sa halip, pumunta siya sa bangko at withdraw ang lahat ng personal niyang ipon. Pera mula sa mga allowance na naipon niya bago pa man ang parusa ng kanyang ama. Hindi ito kasing laki ng yaman ng Monterial, ngunit ito ay kanya. Bumalik siya sa Divisoria. Hindi niya hinanap o kinausap si Ali.
Sa halip, kinausap niya ang mga tindera. Gamit ang sarili niyang pera, isa-isa niyang binayaran ang mga utang ni Aling Lita sa mga supplier. Bumili siya ng mga bagong lona para sa mga pwestong nasisira. Nag-set up siya ng isang maliit na pondo para sa mga biglaang pangangailangan ng mga tagapalengke. Hindi siya ang tagapagmana. Hindi siya si Don Joaquin. Siya lang si 30, isang lalaking nagtatrabaho, gumagamit ng sarili niyang kamay para itama ang mga bagay-bagay. Mula sa kanyang pwesto, nakikita ni Ali ang lahat. Bawat galaw, bawat tulong na ibinibigay ni 30. Hindi ito lumalapit, hindi ito nagsasalita. Pinapakita lang nito sa gawa. At habang pinapanood niya ito, ang yelo sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Lumipas ang mga araw. Si 30 ay naging pamilyar na tanawin muli sa palengke, ngunit sa ibang paraan na. Hindi na siya ang palpak na kargador. Siya ay naging katulong ng lahat. Nagbubuhat kapag may kailangan, nag-aayos ng mga sirang gulong ng kariton, at minsan, nagbabantay ng pwesto kapag may aalis sandali. Ginagalang na siya ng mga tao, hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang kabaitan. Si Ali naman ay bumalik sa dati niyang gawain. Ngunit may nagbago. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan. Bawat araw, pinapanood niya si 30 mula sa malayo. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat galaw nito. Nakikita niya ang lalaking nangako sa gitna ng ulan. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Isang gabi, habang nagliligpit si Ali ng kanyang paninda, lumapit ang kanyang ina, si Aling Lita. "Anak," sabi nito, ang boses ay malumanay. "Huwag mong hayaang ang kasalanan ng ama mo ay maging anino sa buong buhay mo." Tumingin si Ali sa kanyang ina. "Pero Nay, paano kung maulit lang ang lahat?" Hinawakan ni Aling Lita ang pisngi ng kanyang anak. "Ang pag-ibig ay laging isang sugal, Ali. Oo, nasaktan ako, nasaktan tayo. Pero ang pagsisisi ko ay hindi dahil nagmahal ako. Ang pagsisisi ko ay kung hahayaan kong ang sakit na iyon ang maging lason na sisira sa pagkakataon mong lumigaya." Ang mga salita ng kanyang ina ay tumagos sa puso ni Ali. Tama siya. Ang takot niya ay ang tunay na kulungan. Kinabukasan, habang abala si 30 sa pag-aayos ng isang tumatagas na bubong ng isang pwesto, isang boses ang tumawag sa kanya. "Kailangan mo ba ng tulong?" Lumingon siya. Nakatayo doon si Ali, may dalang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit o sakit. Ang mga ito ay puno ng pag-unawa at pag-asa. Kinuha ni 30 ang baso, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. 30, sabi ni Ali, huminga ng malalim. "Patawad, patawad kung hinusgahan kita. Patawad kung pinagbintangan kita." Umiling si 30. "Ako dapat ang humingi ng tawad, Ali. Para sa lahat ng gulo na dinala ng mundo ko sa mundo mo." "Hindi na mahalaga yun," sabi ni Ali. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon." Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at amoy ng palengke, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Hindi na nag-aksaya ng panahon si 30. Sa harap ng mga nagtitipon na mga tindera, sa gitna ng pwesto ng mga gulay kung saan sila unang nagkita, lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ni Ali. Walang singsing na diamante. Walang mamahaling regalo. Sa halip, kumuha siya ng isang mahabang dahon ng pandan mula sa isang kalapit na pwesto. Sa kanyang mga sanay ng kamay, mabilis niya itong nilala at ginawang isang simpleng singsing. "Aliana Reyes," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon.
Wala akong maiaalok sa'yo na palasyo o kayamanan. Ang kaya ko lang ibigay ay ang mga kamay na to na handang magtrabaho para sa'yo. At ang puso kong ito na natutong tumibok ng totoo dahil sa'yo. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na yaman, Ali. At ang yaman na iyon ay ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha sa mga mata ni Ali. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan. Oo, bulong niya. Oo, 30. Oo. Isinuot ni 30 ang singsing na pandan sa kanyang daliri. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa paligid nila. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng buong palengke. Isang anino ang dumaan sa likuran ng mga tao. Si Don Ricardo, nakatayo sa malayo, pinapanood ang lahat. Sa kanyang mukha, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. At marahil, isang bahid ng inggit para sa tapang na ipinakita ng kanyang anak. Isang tapang na hindi niya kailanman nagkaroon. Dahan-dahan siyang tumalikod at umalis. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang taon, isang pamilyar na kotse ang huminto malapit sa Divisoria. Mula dito ay bumaba si 30. Suot ang isang simpleng polo shirt at si Ali na mas lalong gumanda sa paglipas ng panahon. Kasunod nila ang dalawang masasayang bata. Hindi sila bumalik bilang mga mayaman na bisita. Bumalik sila bilang mga kaibigan. Bumeso si Ali sa mga dati niyang katabing pwesto. Nakipagkamay si 30 sa mga dati niyang kasamahang kargador. Ma, pa, tignan niyo po! Sigaw ng panganay nilang anak. Hawak ang isang makulay na laruan na binili mula sa isang tindahan. Ngumiti si 30 at Ali sa isa't isa. Hinawakan ni 30 ang kamay ng kanyang asawa. Sa gitna ng pamilyar na ingay at gulo ng palengke, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, nahanap nila ang kanilang katahimikan. Nahanap nila ang kanilang tunay na yaman. Ang kanilang pag-ibig na itinayo hindi sa pundasyon ng pera, kundi sa pundasyon ng paggalang, paghihirap, at isang singsing na gawa sa dahon ng pandan. Ang kwento ng hari at ng tindera ay nagtapos, hindi sa isang palasyo, kundi sa lugar kung saan ang puso nila ay tunay na naging malaya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na 30 at Ali, isang pag-iibigang isinilang at namukadkad sa gitna ng palengke. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, naramdaman ko ang inyong mainit na suporta. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang bigyang buhay ang bawat eksena at bawat damdamin sa kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na 30 at Ali, hindi ko maiwasang mapangiti, maiyak, at kiligin kasama nila. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi tungkol din sa pag-ibig sa pamilya, sa pagpapatawad sa nakaraan, at sa paghahanap ng tunay na halaga ng ating pagkatao. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o katayuan sa buhay. Ito ay matatagpuan sa isang pusong marunong magmahal ng tapat, magpatawad ng buo, at umasa sa kabila ng mga pagsubok. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang natutunan ninyo sa pag-iibigan ni na 30 at Ali? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Teresa Stories.